Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo na sa ika-6 na araw na ng ating masayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya upang tayo lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Yuko po natin ang ating mga ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap sa Pasko ng Pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo ang aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao ni si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapudong saserdote, si Caipas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kanginong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling,
Talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong dating natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po tayo. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing yon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo," sabi ni Jesus. Ihinulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay.
Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi na punit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus. Kinuha ang tinapay at binigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ay katlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos sa siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa magandang umaga po ng Biyernes sa inyo lahat. Magandang umaga po. Parang hindi po maganda umaga nyo. Ngayon po ay nasa ika-6 na araw tayo ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, no? Ang maligayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At magiging maligaya lamang ang Pasko ng Pagkabuhay kung talagang tinanggap natin si Jesus ay buhay na buhay sa ating kalooban. Amen? Kung talagang tinanggap natin si Jesus na siya'y buhay na buhay sa ating pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya nga, mapapansin po ninyo, mga kapatid, yung pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay napakamakapangyarihan eh. Bakit? Talagang bumubuhay siya ng hindi lamang siya nagbibigay ng buhay sa tao, kundi binibigyang buhay niya ang pananampalataya ng sangkatauhan pag mayroong pananampalataya sa Diyos. Lahat ng dinadaanan niya, no? Makikita ninyo, lahat ng dinadaanan ng ating Panginoon sa Kristo, nabubuhayan, ha? Nabubuhayan. Yung mga lalamya-lamyang pananampalataya, yung mga papatay-patay na pananampalataya, makita nyo, ha? Pag nakita si Jesus, pangatlong pagpapakita ito ng ating Panginoon sa Kristo, no? Pagka nakita si Jesus, nabubuhay ng pananampalataya. Tingnan niyo po kung gaano, yan ang lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung inyo pong mapagninilay-nilayan, ha? Yan ang lakas, yan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung siya'y muling mabuhay. Biro niyo po, mula sa kamatayan, siya'y nabuhay namang muli. At wala hong makagagawa niyan, kundi ang ating Panginoon lamang. Wala ho makagagawa na ang isang patay ay mabuhay. Hindi lamang yung patay ay mabuhay, ha? That is a great miracle of God, no? At ang Diyos talaga'y gumagawa ng talagang malalaking himala sa buhay natin. Hindi natin kailangan na maghanap ng mga hindi na kailangan yung mga nangyari noon nangyayari pa ngayon, yung bumubuhay sa mga patay. Hindi. Sa mga pang-araw-araw na buhay natin, yung mga malalaking himala ng Diyos, yung nabubuhay ka araw-araw, may kinakain ka araw-araw, malakas ka araw-araw, may trabaho ka araw-araw. Yun lamang Nakikita niyo na ang Panginoon Diyos talagang buhay Buhay na buhay siya. Bakit? Binubuhay ka pa niya. Yung ikaw ay galing sa isang makasalanang buhay at pagkatapos ng makilala mo si Jesus, ikaw ay nagbago, nagkaroon ng conversion. Yun buhay na. Ibig sabihin, nabuhay ang iyong pananampalataya mula doon sa pagkamakasalanan, patungo sa buhay kabanalan. Nakita niyo yun, no? Yung pagtawid na yon. Mula sa buhay sa makasalanan, ngayon ay buhay sa piling ng Diyos na nagsisikap kang maging banal. Yung bang mula sa kadiliman, ikaw ay itinawid ng Diyos saan? Sa liwanag.
That is resurrection. Kaya nga nung panahon ng Kwaresma, na mga mahal na araw, yung ating simbahan talaga ay bukas na bukas para sa pagbabalik loob. Meron tinatawag na kumpisalang bayan. Nako, ay napakaganda ginagawa ng ating simbahan yan. Binubuksan talaga ang pintuan ng simbahan, ang pintuan, talagang ang Diyos ay nagbubukas ng kanyang pintuan ng kanyang puso upang ang mga tao'y magbalik loob. Para ano? Para mabuhayan ng pananampalataya. Sapagkat makikita natin, kapag ang tao ay hindi buhay ang pananampalataya, walang tagumpay na mangyayari. Walang tagumpay na mangyayari. You are bound to fail kapag ka hindi mo binuksan ang puso mo sa Diyos sa pananampalataya. Kaya sa unang pagbasa, makikita niyo po ninyo no, from the Acts of the Apostles, no? Makita niyo ang tagumpay dito ni Pedro at saka ni Juan. Na kahit sila litisin, ipakulong, hindi sila titigil para ipalaganap ang mabuting balitang si Jesus ay muling nabuhay. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos. That's the power of God. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, kapag ang pananampalataya mo ay buhay na buhay, anumang sibat ang iulo sa iyo, anumang apoy ang ipangharang sa iyo, anumang kamatayan ang ipangharang sa iyo, hindi ka titigil sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen? Iyon, nakakita ninyo. At anumang problema ang inyong pagdaanan, anumang pagsubok ang inyong pagdaanan, sila Pedro at saka si Juan ang mga apostol alam niyo ba, ipinakulong yan, ha? Pinakulong. Dahil doon sa ginagawa, hindi kasi matanggap ng mga Pariseo, no? Ng mga Saduseo, hindi matanggap ng mga eskriba na si Jesus ay muling nabuhay. Nako, ayaw na ayaw nila yan. Hindi nila matanggap yon na ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi nila matanggap yon. Subalit, sa mga taong hahadlang, sa isang pananampalatayang buhay na buhay, walang maaring makahadlang. Walang maaring pumigil para ipahayag ang pananampalataya. Sa ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, kita niyo po, nung sila'y nangingisda at sila'y matamlay dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo, nagbalik sila sa kanilang ordinary routine, ang pangingisda. Wala silang nahuli. Bakit? Tanungin niyo po ako. Hello? Bakit walang nahuli? Sila Pedro ang buhay niya talagang pangingisda. Wala namang bagyo noon. Katulad ngayon, may bagyo. Mahirap mangisda, no? Wala namang bagyo noon. Pero walang huli. Wala namang krisis sa isda noon, pero walang nahuli. Isang bagay na kitang-kita rito sa katotohanan, mga kapatid. Bakit walang huli? Wala si Jesus. Subalit, nung si Jesus, hindi pa nila nakikilala gaano, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kay Pedro, partikular, ihulog mo lambat sa gawi doon. At pagkatapos, nung si Pedro ay sumunod, tingnan nyo pagsunod. Kaya yung pagsuway sa Diyos talaga magdudulot sa atin ng kawalan. Yung pagsuway sa Panginoon ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Yung pagsuway sa Panginoon, sa kanyang utos, magdudulot talaga sa atin ng kamatayan. Kaya si Pedro, palagay natin palagay ko
Meron siyang nararamdaman eh. Kaya nga siya nagsabi, ang Panginoon yon, ha? Panginoon yon. Nung si Pedro ay sumunod sa ating Panginoon, nakita nyo, muntik magkansisira ang kanilang lambat sa dami ng huli. Kaya pagka ikaw ay nabubuhay kay Jesus, anuman ang gawin mong trabaho, sigurado, may ibubunga. Magbubunga. Amen? Sigurado magbubunga. Pagka kasama mo si Jesus. Pero pagka ang Diyos talaga hiniwalay mo sa buhay mo, kahit gaanong pera, kadaming pera ang kitain mo, kahit gaano material na bagay ang makuha mo, kahit gaano kataas ang posisyon na kunin mo, hindi magiging ganap ang lahat. At hindi magiging mabunga ang lahat. Well, hindi naman natin sinusukat ang success, mga kapatid. Sa dami ng pera, sa taas ng posisyon, sa dami ng na-accumulate mong wealth. No? We do not measure success by the amount of money we have, by the material possessions we accumulate. No. By the position, yung mga posisyong o kapangyarihan na nakukuha natin, hindi yun ang sukatan ng tagumpay. Ang sukatan ng tagumpay ay kung paano ka nagiging mabunga at paano ka nagkakaroon ng sense of fulfillment. Alam niyo yan? Yung sense of fulfillment. Kasi maraming tao. Dami namang pera, dami namang material na bagay, mataas naman ng posisyon, pero hindi masaya. Walang sense of fulfillment. Yung success, na may measure siya, yung sense of fulfillment. Kahit hindi gaano ka maraming pera, kahit hindi ka gaano maraming material na bagay, kahit hindi mataas ang iyong posisyon, basta merong sense of fulfillment, sense of joy, no? Yung kaligayahan na nararamdaman, yung kakontentuhan, yan, kakontentuhan na nararamdaman. Diyan na nasusukat ang success. Kaya tingnan niyo po, ang dami-dami mga tao, walang kasiyahan, napakarami ng pera, pero may hinahanap pa rin. Ang dami-dami ng napakayaman na, pero hanap pa rin ang hanap. Crave pa rin ang crave for more. Bakit? Wala naman si Jesus sa buhay nila. Ang buhay nila ay pera. Ang buhay nila ay material. Ang buhay nila ay kapangyarihan. Meron nga po akong nung pong Lunes Santo ay nag-grocery na po kami para marami kasing trabaho ng mahal na araw, no? Lunes Santo kasi nagsasara nga po ang mall ng Thursday to Friday. Akala ko nga po nagsasara ang mall ng Thursday and Friday. Alam niyo po mga kapatid, ang mga mall po pala ngayon, hindi na nagsasara ng Thursday, Friday. Sabi ko doon sa staff ng mall, nung na-interview ko ng konti, sino bang ginudyos ng amo nyo? Pera. Palagi ko nga. Kasi yung may-ari ng mall napakayaman Pero
sige pa rin. No? Sige pa rin. Parang walang contentment, alam niyo yan? Wala. Ang dami-dami mo na, pero gusto mo pa rin ang dami-dami. Parang gusto mong kunin lahat. Gusto mong i-grab lahat. Alam niyo yan? Ang dami ng mga taong ganyan, no? Ang tawag dyan gahaman. Ganid. O yung madalas natin ginagamit na term matakaw. Sa lahat ng bagay. Bakit? Ganun ang tao pag wala ang Diyos. Ganun ang tao pag wala ang Diyos. Di ba si San Pablo, sabi niya, for me to live is Christ. Sa akin ang mabuhay ay si Kristo, kay Kristo. Sapagkat si Kristo lang, sabi nga na Saint Teresa of Avila, no? Sabi niya, God suffices. Ang Diyos lang, sapat na. Kahit simple lang ang buhay, ang Diyos lang, sapat na. Basta ang Diyos, nasa buhay ko. May sense of fulfillment. May sense of joy. May sense of success. To be with God. Kaya nga nung makilala ng mga alagad, ang Panginoon yun. Napakarami nilang nahuli. At pagkatapos, sila'y nagsalo-salo sa kanilang nahuli. Pinagsalu-saluhan. Pinagbahaginan ang nahuli. Ang biyaya ng Diyos. Walang nagutom. Nagkasya. Sumobra pa. Abundance with God. Abundance with God. Ganon, nagiging productive ang buhay ng isang tao kapag siya ay na kay Jesus. Sapagkat yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng Kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan, naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya.
Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng maling pagkabuhay ng iyong anak. Dingin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa maling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan na mga kaloob mo at ng aming mga alay upang aming mga kahilingang kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais ng iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na binamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng salibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri siya walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapuna, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at paling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila maling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirang Maria na ina ng Diyos sa dosena kanyang kabiyak na puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng kakagaling na turo at utos ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, pahayag natin na may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala kami pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga kasalanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa iyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga minamahal na kapatid, narito si Kristo, ang Diyos na maling nabuhay upang tayo mabuhay sa Kanya. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa kasalanan sa libutan, kapalad ang inanihan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Muli natin yuko ang ating mga ulo sa ating pananalangin. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang nga pinagpakasakit sa nasagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Pagpalain rin. kayong lahat at ang buo ninyong pamilya ng may bigin at makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong lahat sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.